Good morning, good afternoon, good evening. This is hashtag Walk with Lang. Welcome and welcome back to our channel. So if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now, so that we can be able to maintain and sustain this channel, and of course, be motivated and inspired to continue this journey. Before we start our conversation, let us just honor our subscribers. They are now 5,350 plus to be exact. Okay, 356. Let me check now just to be sure. Okay, just to be sure of the numbers. Yes, 3,256. No, 3,000. Sorry, 5,000. 5,256. Okay, so ayan, numbers kasi dapat chine-check natin yan. No? Anyhow, okay, so ang topic po natin today is yung kay Sara Duterte, no? Si Vice President Sara Duterte. Hindi po ba kayo nagtataka? Ano pa lang po ngayon 2023, no? So, kay isang taon pa lang nung panunungkulan nila ni Pangulong Bongbong Marcos. Itong administrasyon na ito, no? Si Sara Duterte bilang pangalawang pangulo ay ano siya, no? Uh, mag ano to? Magto 2 years pa lang sa June na siya nanunungkulan. Pero hindi po ba kayo nagtataka na bakit po ang aga-aga, no? Ba't ang agang ginigiba si Sara Duterte ng mga kalaban? Okay, bakit po kaya? Na? O, tingnan nyo, ha? O, yung mga makakaliwang grupo, no, sa Kongreso. Kukunti lang yung mga yan, no? Pero parang it seems na nananalo sila, no? Parang kumakampi sila sa majority. Minority yan eh. Minority yung mga yan. Bakit nagiging ganun? 'Di ba? Hindi po ba kayo nagtataka, no? Sila Speaker Romualdez ay siyempre sa majority yan, no? Pero itong mga makakaliwang grupo, no? Kukunti lang yan. Wala pang 10 yung mga yan. Pero parang nananalo sila, no? Parang sumasama sila sa majority or nakukumbinsi nila yung majority to fight for Sara Duterte. No? Well, actually, nagtataka nga ako no? Nagtataka nga ako. Kasi yung may courtesy yan no? Kay Vice President Sara Duterte. No? Ibig sabihin, hindi na kailangan minsan, hindi na nga pupunta or pupunta pero sandali lang, na-approve na agad yung budget. Pero this year po, no? This year, pang 2024, last year wala namang problema eh. Yung budget ng 2023, wala namang problema. Diba? Ang bilis-bilis nga niya nun eh, di ba? Okay, si Sandro Marcos pa nga ang nagpro-protekta sa kanya, di ba? Pero yung budget ng 2024, doon po tayo nagtaka. Bakit po ganun? No? Hmm. Bakit nananalo itong mga makakaliwang grupo? Kumbaga, no, di na natin i-mention yung mga pangalan nila, no? Pero alam naman natin, hindi makakaliwang group, yung minority, no? Bakit parang nananalo? Kumbaga. Okay? So, unless otherwise, yung mga taong sumasama doon, may ano rin, meron ding ambisyon na maging Pangulo ng Pilipinas. Hindi na natin i-mention yung mga yan, no? Pero alam naman po natin kung sino po yung nangunguna doon sa Kongreso na yan. Okay po? Pagkatapos po noon ay, ano pa po ba pala, no? So, yun. Okay? Siyempre, yung nasagasaan po ng kanyang ama. No? Siyempre, okay, yung mga namatay sa drugs. No? Ayan. Okay? Siyempre, kalaban din niya yan. Okay? Tapos yung sa ABS-CBN, nasagasaan sa ABS-CBN, siyempre kalaban din niya yan. Okay? So, lahat ng mga yan, di ba? Okay? Now, bakit po ang aga-aga, no? Ba't ang aga-aga na ginigiba ng mga kalaban si Sara Duterte, no? Kasi po, Vice President ka siya, no? Pag Vice President ka na, wala ka ng no? Kahit i-deny mo pa yan, no? Kahit i-deny mo pa yan, tatakbo at tatakbo ka bilang Pangulo ng Pilipinas. Unless otherwise, talagang sobrang hina mo, okay? Or wala ka talagang budget. Budget for you to run. Something like that. Pero si Sara Duterte ay hindi gano'n, no? Believe me, may budget yan or may pagkukunan niya ng budget. No? Pagkatapos niyan,
sikat naman yan, no? May abilidad na maging Pangulo ng Pilipinas. Okay? So, tingin ko, tatakbo yan. So, kung yun ang tingin ko, mas lalo, ang mga kalaban ni Sara Duterte, yun din ang tingin. Okay? So, tatakbo yan. Now, meron pong foundation si Sara Duterte, no? 32 million o more than 32 million ang bumoto sa kanya sa Pilipinas. Now, itong botong ito ay mas malaki pa sa boto ni Bongbong Marcos, no? Si Pangulong Bongbong Marcos. So therefore, meron siya foundation na 32 million. O kung mabawasan man yan, di ba? Pero, hindi po ba mangangampanya yan? Something like that. At saka, ang mga Duterte, hindi pa po yan natalo sa mga eleksyon na sinalihan nila. No? Kahit si Pangulong Duterte. No? Pero tanungin natin, si Speaker Romualdez po ba ay may talo na o wala pa? No? Siyempre, sasagutin ko na po kayo. Meron na pong talo yan, si Speaker Romualdez. Okay? Si Speaker Romualdez, natalo po yan bilang senador noong mga nakaraang eleksyon. Panahon pa po yan ni GMA yata, no? Or panahon ni Inoy Aquino. I just forgot. Pero po yun, no? Yun. Okay? So, tingin ko po, magkakatunggali yan, no? Si Speaker Romualdez at saka si Sara Duterte pagdating ng 2028, no? So, kung hindi kikilos yung mga kalaban na yan, okay, kung hindi kikilos yung mga kalaban na yan, believe me, wala. Maano sila, tawag dito? Matatalo at matatalo talaga sila. Biruin mo, 32 million, no? What if hindi nagbago yung mga yun? 32 million. 32 million, panalo na yan, di ba? Ibig sabihin gano'n. Na, nagpe-perform ba si Sara Duterte? Siyempre naman. Okay? Kaya lang, kailangan nilang kumilos. No? So, ang ginagawa nila, guys, ay parang, ang formula nito ay parang yung ginawa rin nila kay Binay. No? Tingnan nyo si Binay, no? Kaya lang, natalo lang talaga si Binay dahil, no? Para bang liberal, no? Yung liberal, yung yellow ganyan. Malinis kami, kayo madumi, ganyan, something like that, no? So, ano yun, nanalo po yun. Okay? Kaya hindi po nanalo si Binay bilang Pangulo ng Pilipinas, no? Pero hindi naman si Rojas ang nanalo, no? Okay? Hindi naman si Rojas ang nanalo, kundi si Pangulong Duterte ang nanalo. Yun po yun. Okay? Sige, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming maraming salamat po sa inyo. Okay, kung hindi pa po kayo subscribe sa ating channel, mag-subscribe naman po kayo para naman po tayo ay maingganyo. At syempre, maipagpatuloy po natin, no, ang ating journey at ang ating araw-araw po tayo uh, nagme-mensahe, nagtatalakayan, at saka yung mga messages niyo po ay importante sa akin. Kaya message lang po kayo ng message. Wala pong problema yon. Pero panoorin niyo po, para naman hiling ko lang po sa inyo to, panoorin niyo po mula umpisa hanggang huli. No? Huwag niyo po i-skip yung ads. Kasi yung ads, yun po ang nakakapag-maintain and sustain ng ating channel. Sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po ng marami. God bless you all.